we bring you the freshest and most exciting updates from the heart of Timog Dos. Follow every step and success of this project. Timog Dos Updates. Ang DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office ay lumahok sa region-wide na Cascading of Quality Management System or QMS policies, objectives, and targets na ginanap noong February 5, 2025 sa Carlitos Hotel, Isulan, Sultan Kudarat. Dumalo rito ang mga regional at district internal quality auditors, district engineers, section chiefs, at mga unit heads. Tinalakay sa pagpupulong ang mahahalagang department orders tulad ng DO09 Series of 2025, DO65 Series of 2024, DO225 Series of 2024, DO240 Series of 2024, DO66 Series of 2024, at DO196 Series of 2024. Kasama rin ang internal process flow of records management. Napag-usapan din ang mga paggamit ng monitoring tools sa performance evaluations, database management workflows at pagbuo ng SPMS Technical Working Group or TWG upang palakasin ang compliance at performance monitoring. Tinalakay din ang mga mungkahi para sa pagwawasto ng mga non-conformities ng procurement staff at ang mga performance management plans para sa CY 2025. Noong ika-6 ng Pebrero taong kasalukuyan isinagawa ng DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office Maintenance Section ang pagtanggal ng mga tarpaulin at signage mula sa crossing barrier signs patungong Barangay Morales at Barangay Paraiso sa lungsod ng Coronadal. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng road right-of-way clearing operations upang masigurong maayos ang daan at mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at komunidad. Patuloy ang DPWH sa pagpapatupad ng itong mga gawain bilang suporta sa mas maayos at ligtas na daloy ng trapiko sa lungsod. Good morning guys, so dito tayo ngayon sa kanto ng Barangay o Barangay Concepcion, Coronadal City. So, along Marvel Macaros, nakita nyo guys, mga signages, tarpaulin, nakita nyo yan guys. So, here is tapos mga construction. Kung magkagaling ka sa Barangay Concepcion, going to Centro. So, ang mga sasakyan from General Santos City, papunta sa Centro, dito sa makikita. So, kaya nga, we have the DO 73 Series 2018 na tayong ating agency ang DPWH is allowed to manguha ng mga signages at tarpaulin along our right-of-way sa national roads. So, yung check to para ma-avoid natin mga aksidente. Ang maintenance section, right-of-way, today ang aming activities is for removal of tarps and signages along our national highway. So today, mayroon kaming operation backlash from barangay size ng Coronadal or sa kanto ng Concepcion going to Morales. So lahat po ng mga tarpaulin natin, even the private or the politics sa tatanggalin po natin for para po sa ating mga motorista hindi po nakaka-obstruct. So under sa ating DO 73 2020 series of 2018, so prohibit po ang paggamit ng right of way para sa ating tarpaulin signages. Ang pagtayo ng multi-purpose building sa Barangay Bukay Pait, Tangtangan, South Cotabato sa ilalim ng Contract ID 24MG0075 ay isang mahalagang proyektong infrastruktura na pinapangunahan ng DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office. Ang proyekto ay pinapatupad ng MRB Construction Services na may pondong nagkakahalaga ng 4,929,973.37 cents. Kapag natapos ang pasilidad na ito ay magsisilbing pangunahing lugar para sa administratibong gawain ng barangay. Layunin itong suportahan ng patuloy na pagsulong ng serbisyong pampubliko sa mga kanayunan. Mayong adlaw sa ato tanan.
Subong ari kita sa Bugay Paik, Tantangan, South Cotabato. Subong upot ko ang isa sa barangay official na kung diin aton pamangkutong kung anong iyang mahambal nga gihatag sa proyekto sa DPWH diri sa ila. Magandang hapon po sa lahat. Sa ngalan po ng Barangay Council ng Bukaipet at ng mga mamamayan ng barangay nito, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay ng multipurpose building sa barangay namin. Ito po ay malaking tulong para sa aming mamamayan upang i-cater po ang kanilang mga pangangailangan. Kaya kami po ay lubos nagpapasalamat sa DPWH. Magandang hapon po sa lahat. Samantala, sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato, naitayo na rin ang isang multipurpose building gymnasium na nakalista sa ilalim ng Contract ID 24MG0076. Pinamamahalaan ito ng YG Construction Services na may kontratang nagkakahalaga ng 4,942,089 pesos and 20 cents. Inaasahang magiging mahalagang pasilidad ito para sa mga pampublikong pagtitipon, serbisyo, panlipunan at opisyal na pagpupulong. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang infrastruktura at mapabuti ang kalidad ng mga buhay ng mga residente sa komunidad. Sa Subong ari kita sa Barangay San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Subong upod ko ang isa sa mga residente dire. Sir, anong imo nga mahambal or anong impact para sa imo sining project nga gihatag sa DPWH? Kamon ba na nakukit nga pasalamat tamon kay tugay na ni nga ginahulat sang constituent sang Purok 2. Ito lagi Purok 2 ni siya. Sa pagambal ni kay mo ma'am dati abi ko nga Purok President direct. 8 years nga kuan dugan na namon nga handom nga magkakuan kami diri magka-team. So salamat kay gihatag ni gihatag ni through initiative ni Kong Miguel, nakahatag siya sang worth 5 million na gym. Damo gid nga pasalamat ni sa amon para sa Purok 2 nga Coach Prince. Kay kung mag Christmas party kami, mag-ulan, simple wala kami silungan. Dapat din nga pasalamat nga gym. Ang pagtatayo ng drainage structure sa kabaan ng Surala Lake Cebu Maitom Road sa Lake Cebu South Cotabato sa ilalim ng Contract ID 24MG0101. Ang proyektong ito ay pinagkaloob ng Gabrielas Enterprises na may kabuang halaga na 14,335,912.32 cents. Layunin ng sistemang ito na mapabuti ang kaligtasan ng mga motorista, bawasan ang panganib ng pagbaha at banta ng landslide sa kahabaan ng mahalagang rutang na nag-uugnay sa pangunahing lugar ng probinsya. Sa oras na matapos, inaasahang magiging kapaki-pakinabang ito sa mga residente at biyahero sa pamamagitan ng mas maayos na daloy ng tubig at mas matatag na infrastruktura ng kalsada. Mayong adlaw sa atong tanan. Subong ari kita sa Barangay Baktulong, Lake Cebu South Cotabato. Subong upod ko ang isa sa mga residente diri kung diin aton pamangkuton kung ano ang iyang mahambal patungkol sa proyekto nga gi-implement o gihatag diri sa ila sa DPWH. Sige, may aga sa inyong tanan, ma'am. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa DPWH, kay gin-implement ining kanan. Kay isa man ka problema sa Barangay Bakulong nga ang kanal namon is wala na organize. So, amo to, kinahanglan gid namon siya nga mabutangan gid sang kanal kay para ang mga residente na ang mga kaupod na ako nga residente diri sa Barangay Bakulong nga hindi na sila mabudlayan na naman ma'am. Oo. Subong nagpasalamat gid ako kay tungod ginhimuan ni sang paraan nga para mabutangan sang kanal ang among nga barangay agud to nga makaiwas sa mga landslide sa among nga barangay.